Marami na naman ang nagkakalat ng balita na si Ripple daw ay dinadaya tayo sa pamamagitan ng kanilang escrow system kay XRP. Kesyo, nagpapababa raw ito ng presyo. At dahil dyan ay tinatambak daw sa market para lang sila ay kumita. Pero teka lang, isang kilalang abogado na si Ginoong Bill Morgan ang nagsalita na. At ang kanyang sinabi ay malinaw. Isa raw itong malaking mali at kasinungalingan. Kaya sa video na ito ay bubusisiin natin ang totoo sa likod ng XRP escrow. Kung ikaw po ay hodler ni XRP o iniisip mong mag-invest dito, siguraduhin mong tapusin mo ang video na ito dahil mas lalo mong maiintindihan kung paano po pinapangalagaan ni Ripple ang ecosystem ni XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, noong taong 2017 ay nagdesisyon po si Ripple na mag-lock ng 55 billion XRP sa escrow. At bakit? Ito po ay para mapanatili ang balanse sa pagitan po ng supply at demand. Kada buwan ay naglalabas po sila ng 1 billion XRP. Pero teka, hindi lahat yan ay ginagamit. Ayon po sa datos, nasa 200 hanggang 350 million lamang na XRP ang aktual na ginagamit. At ang natitira ay ibinabalik na rin po sa escrow. Ito ay para may sapat na XRP na pwede pong gamitin sa mga real-world use cases, gaya po ng cross-border payments at liquidity support. Hindi ito para ibagsak ang presyo. Ang goal o layunin ay stability at liquidity sa market. Ayan, dito na po nagsimula ang kontrobersiya. May mga nagsasabing ginagamit daw ni Ripple ang escrow para ibagsak ang presyo ni XRP. Ang tawag po rito ay XRP escrow dump theory. Pero ayon po kay Ginoong Bill Morgan, isang abogado na matagal nang nagbibigay suporta kay XRP, ay walang basihan ang teoryang ito. Ang sabi nga niya ay pati ang SEC mismo ay umamin na ang layunin ng escrow ay para pataasin ang presyo at hindi ito pababain. Sabi nga ni Ginong Morgan, kung talagang pampababa ito ng presyo, bakit tumaas pa rin sa XRP mula sa presyong 0.50 papuntang mahigit $3 kahit papatuloy ang release ng tokens mula sa escrow. Ayan. Simula po noong mga huling buwan ng taong 2024 hanggang early 2025, nakita po nating sa XRP ay nagkaroon ng solid momentum. Mula po sa presyong 0.50 ay umakyat siya ng todo papuntang mahigit $3. Ito ay nangyari habang tuloy-tuloy po ang release mula sa escrow. Kaya ang tanong, kung totoong nagdadump ang Ripple, bakit hindi po bumabagsak sa XRP? Simple lamang po ang sagot dyan. Hindi ito dump. Strategic at regulated ang paglabas ng XRP. Sa madaling salita ay meron po itong sistema. At ang sistemang ito ay ginawa para tulungan ang ecosystem ng mga investors, hindi para saktan. Ayan. Ayon pa kay Ginoong Bill Morgan dito, ang mga kumakalat na chismis ay walang solid na ebidensya. Noon pa man ay sinasabi na niya na ang volume na XRP na nilalabas buwan-buwan ay maliit lang kung ikukumpara sa daily trading volume. At habang tumatagal, lalo pang bumababa ang percentage ng XRP na nasa escrow kumpara sa kabuuang supply. Dagdag pa niya, kung may epekto man ang release ng escrow, ito ay negligible o halos walang epekto sa presyo ni XRP. Kung may bumagsak man sa market, hindi ito dahil sa escrow, kundi dahil sa ibang macro factors tulad ng sentiment, news o whales na nagbebenta.
Ang isa pang haka-haka na lumutang kamakailan ay ang posibilidad na kunin daw ng gobyerno ng US ang escrow holdings ni Ripple para gamitin sa kanilang National Reserve. Pero ang sagot po ni Ginoong Morgan dito ay diretso. Yan, ang sabi niya ay no, it won't. Yan, hindi daw ito mangyayari. Wala raw legal basis ang ganitong klaseng aksyon. Sa madaling sabi, isa na naman itong example ng FUD or Fear, Uncertainty, and Doubt na ginagamit ng iba para takutin ang mga investors at ibagsak ang tiwala kay XRP. Yan, sa lahat po ng post ni Ginoong Bill Morgan, isa lang ang consistent. Ipinagtatanggol po niya si XRP gamit ang mga facts at saka legal interpretation. Hindi siya naglalabas ng salita kung walang basihan. Sinabi pa niya sa isang post, kung may kailangan pang patunayan na mali ang escrow dump theory, ito na yon. Ang pag-angat ni XRP mula po sa presyong 0.50 hanggang $3. Ayan, sa kabila po ng escrow release buwan-buwan. Ang ganito pong klase ng movement sa presyo ay hindi pwedeng mangyari kung totoong ang sinasadyang ibagsak ng Ripple ang market. At ayan, para po sa mga baguhan na gustong pumasok dito sa crypto, ito po ang mahalagang leksyon. Hindi lahat ng naririnig mo online ay totoo, lalo na dito sa mundo ng crypto. Maraming gustong manira. Kaya napakahalaga po ng DYOR or do your own research. Kaya wag pong basta-basta maniwala sa headlines. Basahin po ang buong context. Tingnan kung sino ang nagsasalita at higit po sa lahat ay suriin kung may basihan ba ang sinasabi. Hindi porket may nag-post sa social media ay totoo na agad. Sa kaso po ng XRP escrow, maraming beses nang pinatunayan na wala itong masamang epekto sa presyo. At sa halip ay para pa nga itong safety net para sa buong ecosystem. At sa kabuuan ay malinaw na malinaw. Ang XRP escrow ay hindi isang kasangkapan para ibagsak ang presyo ng coin. Isa po itong mekanismo na may malinaw na layunin. At ito ay para suportahan ang XRP ecosystem. Ang mga haka-haka ng dump theory ay matagal nang pinasinungalingan. At ang pagtaas ng presyo ni XRP sa kabila ng escrow releases ay isa ng patunay. Kaya para po sa mga baguhan, ito po ang aking payo. Wag po nating hayaang takutin tayo ng FUD. Magsaliksik or mag-research. Makinig sa mga eksperto tulad ni Ginoong Bill Morgan at alamin ang buong kwento bago gumawa ng desisyon. At tandaan po natin na dito sa mundo ng crypto, ang impormasyon ang ating sandata. At kapag may katotohanan po tayong pinanghahawakan, kahit ilang teorya pa ang lumutang, hindi po tayo basta-basta matitinag. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.